Welcome naman sa another YouTube channel natin mga ka-acid reflux. Ngayon, talakayin natin yung atake at ano ang gagawin pag umatake ang acid reflux natin. Kasi ramdam ko na yan dati pa talaga. Kailangan lang talaga natin kontrolin tayo at saka mayroon tayong tapang. Kasi pag hindi natin labanan to at palaging takot tayo, ang mangyayari, gastos ang abutin. Kasi pa-hospital ang dadalhan mo. Ganito mga ka-acid ang gawin natin. Example, nahirapan ka maghinga. Huwag ka mag-isip na mga ka-acid na negative na kailangan mo ng tulong kasi gusto mong magpadala sa ospital. Ang gawin mo, inhale, exhale. Inhale, exhale. Tapos, dapat sa isip mo, hindi ka natakot na ganito. Sabihin mo, kaya mo. Kasi, ang ginagawa ko dati, hindi ako nagpapatulong kahit alam ko na hirap ako maghinga. Hindi ako nagpatulong sa iba. Ang sa akin lang, inhale, exhale. Ganun lang yun. Tapos, tapangan mo lang na kaya ko to. Ako lang makasolve nito. Walang iba. Tapos naman makasid, bigla kang nahihilo. Manlambot ka. Sabi ka, oh, anong nangyari sa katawan ko? Bakit? Nahihilo ako na nanlambot na ng lamig. Baka kailangan ko ng tao. Hindi makasid, mali yun. Kasi wala kang magawa talaga dyan. Wala kang magawa. Kung ang matake yan, ang sa isip mo talaga, paano mawawala yan yung atake na yon, yung nahihilo ka tapos nanlambot ka. Ang gagawin mo, relax lang makasid talaga. Relax lang. Dapat matapang yung isip mo na baliwalain mo yung takot na gusto ko mapunta ko sa sa ospital kasi ibang pakiramdam ko. Hindi makasid. Mo, ang isip mo, ibahin mo doon sa atake na natakot ka kasi dito. Parang pansinin mo lang na, wag mo nang pansinin na ganito. Ganito, mawala naman din to. Kaya pabayaan ko lang to. Kaya walang problema to. Mawawala din to. Ganun lang mga kasid. Tapos, gusto nyong lumabas. Ngayon, ang mangyari, sa isip nyo ayaw nyo kasi baka atakihin kayo sa labas. Kasi una pa lang na paglakad mo pa lang sa gate, natakot ka na. Kasi nga, hinihingal ka, mahirap ka maghinga, nahihilo ka pa, kaya ayaw mong pumunta sa lugar o lumabas sa bahay nyo kasi nga ang naramdaman mo, hilo, takot, hingal, mabilis mapagod, tsaka baka atakin ka sa labas. Yun ang mangyayari sa isip natin. Kaya ayaw natin lumabas, kaya gusto natin dito lang tayo palagi sa bahay. Yun na, mali yun mga ka-acid. Hindi nyo dapat gawin yun. Hindi kayo dapat palaging dyan lang sa bahay. Libangin din natin ang sarili kasi isa din sa gamot ang paglibang sa sarili. Bakit din natin subukan? Pumunta sa ibang lugar, oh. Kung sa isip mo kung atakihin ka, di, pabayaan mo. Oh. Huwag mo unahan ang sarili mo na negative na ayaw pumunta doon kasi nga natakot ka. Hindi yon. Kasi pag doon ka na sa lugar, mag-iba na naman yung isip mo. Hindi na yung takot makasid, kundi doon ka na maglima kung ano yung ninisip mo doon, ano yung mga nangyayari doon. Yun ang nasa isip mo, hindi yung natatakot ka na palagi. Ganun. Tapos, ngayon makasid, yung chan mo naman ulit, yung atake ng chan mo na para kang hinihilab na iba't ibang pakiramdam. Ang gagawin mo lang naman dyan talaga, kain ka lang ng pakunti-kunti lang. Wag lang yung biglain. Kasi pag binigla mo kasi yon, doon ka nagkaroon ng bloated, sakit na bigla ang tiyan mo. Dapat dandahanin lang yung pagkain. Yung tama lang na kain, hindi ka busog, hindi ka rin gutom. Yung sakto lang. Dapat ibalansi mo lang yung mga pagkain mo. Tapos, atake na naman sa sumasakit ng buong katawan mo. Halos, katulad ko dati,
umatake yung buong katawan ko, halos hindi na ako maka hindi na ako makatayo kasi sobrang sakit. Minsan, pag tagilid mo ng gano'n, sakit ng buong katawan mo, halos buong katawan yan, palipat-lipat lang yan. Sakit dito sa liig, dito sa dibdib, dito sa likod, dito sa binti, sa paa, lahat yan, sumasakit yan. Kaya ang mangyari talaga dyan, wag mo nang, wag mo nang pansinin niya kasi mga, yung sakit sa katawan, mga ilang linggo lang yan, mga isang linggo, 2 linggo, wala na yan. Mawala na yan. Yun ang, ano mo, makasid. Kasi ako dati talaga, naramdaman ko rin yung mga ganyan na natatakot ako. Kasi nga, hindi ko pa alam sa umpisa eh. Pero nung sa tagalan, ko, napag-isip ko, bakit to pabalik-balik lang tapos mawala, masakit na naman, pabalik-balik lang yung sakit makasid. Kaya, hindi tayo matakot. Kasi, nakayanan natin eh. Huwag lang tayo mag-isip ng malalang sakit. Basta, ang mga sinishare ko sa inyo, kung ano yung mga naramdaman ko at kung parehas tayo, huwag kang matakot na may iba kang sakit. Acid lang yun. Kaya lang naman nagkaroon tayo ng matinding takot at saka iba na iniisip kasi nga nagkaroon na tayo ng acid reflux kasama yung anxiety. Yun ang malala na ngayon, masakit. Kasi, kaya nagkaroon ka ng anxiety kasi nga stress ka, di mo na alam kung ano yung gagawin mo kasi mag-isa ka lang, wala makaintindi sa'yo, walang kumausap sa'yo, maliban na lang kung paras tayo, kung ako kausapin mo, may acid reflux ka, may acid reflux din ako, maintindihan kita kasi naranasan ko at naramdaman ko kung gaano ka sakit yung acid reflux talaga. Sakit siya pero hindi siya nakakamatay. Nakatakot siya pero hindi siya nakakamatay. Ikaw lang talaga mag-control sa sakit mo. Oh, kung naghalo na yung pakiramdam mo, nahihilo ka, sakit ng katawan mo, tiyan mo, parang hinuhukay pa. Tapos, andyan pa yung takot sa'yo, hirap ka pa maghinga, sakit pa yung ulo mo. Pag magsabayan, tapos stress ka, anxiety ka, wala ka ba ibang pupuntahan dyan? Hospital talaga. Pero, kung labanan mo talaga at saka dapat talaga dito matapang ka eh. Kung itong sakit na ito ng acid reflux, kung hindi ka matapang, wala. Ang gagawin mangyayari sa'yo, pupunta ka sa hospital. Ang gawin na lang doktor, hindi naman ayusin yung sakit mo sa acid na yun. Kundi, gamot, bibigyan ka lang ng gamot, pampakalma lang yun sa sarili mo. Dahil yun ang gusto mong mangyari, na pupunta ka sa doktor kasi nga, gusto kang ma-relax. Oh. Kasi ang nasa isip mo eh, pero kung ang sa isip mo, kung kaya ko to, at dito lang ako sa bahay, mawawala din to, wala. Ganun lang. Ganun ako dati. Kahit alam kong hirap na hirap ako, pero nilabanan ko. Hindi ako nagpapatalo sa sakit ko. Kasi, alam naman natin, pagpunta sa doktor, lahat, wala ka namang sakit, wala ka namang naramdaman na, wala ka namang pagpunta doon, okay naman yung lahat ng mga result mo. Oh, ano pa yung dahilan para pupunta ka pa doon? Nagkaroon lang yun, sa sarili mo na sakit nandito mo, iba ka na naman. Kasi nga, anxiety na yun, kasama na yun. Alam mo kung anong gamot ng anxiety, kundi sarili mo lang at saka makipag-usap ka sa mga mayroong ka-acid din para mawala na yung takot mo at paano mo i-handle. Hanggang dito na lang mga ka-acid. Sana makatulong to sa inyo mga ka-acid. Maraming salamat.